Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So eto kabibig ha, nako, Claire Castro, huli na talaga yung mga instruction ni BBM sa iyo ba na linisin, maglinis kasi tag-ulan na. Si Yorme ginawa na. Unang araw pa lang, pag-upo ni Yorme, nilinis na niya ang Manila. Kasi may bagong tawag dito, instruction, utos si BBM na dapat daw maglinis kasi ting-ulan na. The same time, yung mga drainage system sa Manila, inutusan niya ang LGU na dapat maglinis na. Kabibig, malapit na ang SONA ha. Tingnan natin kung baka mga pictures ito sa Manila ang ipapresenta ni BBM. Sabihin niya na siya ang nagpalinis. Baka kay Isko yon, nayari na. Gagamitin ang mga nagawa ni Isko, programa ni Isko, susulutin ni BBM. Ano ba naman yan para sa SONA? Hindi nyo ba alam si BBM nagpunta ng Jensen? Uy, first time? O, yun kabibig ha, ito na. Claire Castro Pabida, sinampal ni Yorme Isko Moreno sa kanyang programa hinggil sa basura sa Maynila. At meron pang master plan itong si Yorme para sa basura sa Manila. Ang tawag ang master plan niya na hanggang future taga Manila ang makabenepisyo nito. Ganun ka-utak si Yorme, no? Hindi ko, na-shock talaga ako kay Yorme, mga kabibig. Diba? Maganda talaga, no, pag streetwise, alam mo ang galawan ng isang lugar, alam mo kung ano ang pangangailangan ng isang lugar. Sabi ni Yorme, alam ko yan, kilala ko yan, taga Manila ako, alam ko ang pakiramdam at dinadamdam mo ngayon. Kaya hinay-hinay na binibigyan ng solusyon ni Yorme. Ito naman si Claire Castro, pabida talaga. Pati si BBM ba pabida kayo, no? Pabida talaga, oy, para meron talagang masabi ba na merong ginawa sa kanyang paglingkod bilang presidente. Ito si Claire Castro, kabibig. Claire Castro ha, masampal ka talaga kayo, Yorme, ito na. Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo-lalo na po dito sa Metro Manila. Ayon nga po sa MMDA, meron na po sila na 23 priority esteros sa NCR gamit ang makabagong equipment o machinery para po ito malinis ng agaran, ito mga estero po. At maliban po dyan pinag-utos din po sa DOLE at saka sa DPWH. Bakit po? Dahil po maaasahan po natin yung mga tupad beneficiaries na tumulong sa paglilinis ng ating mga estero. Pinag-utos na po ng Pangulo na... Tupad beneficiaries? Ay, talaga ba? Ewan ko sa iyo, Claire Castro. Puro lang kayo salita ba? Puro lang kayo na, ito na na-achieve natin, ganito, ganyan. Uy, punta kayo sa ground. Tingnan nyo kung talagang ginagawa ng trabaho yung mga tupad. Hindi ko na lahat yung mga tupad workers. May mga tupad workers talaga na committed sa kanilang trabaho kasi alam nila na sambayan ng tax ang binayad, ang sinahod sa kanila. So nahiya sila ba na, ay, mag-upo-upo lang tayo tapos binabayaran tayo ng tax ng gobyerno. So yung ibang tupad na workers, talagang todo trabaho. Pero ngayon, sana no, may mga pictures ilalabas si Claire Castro na makikita natin na talagang tumutulong itong mga tupad workers, na talagang may mga makabagong masineriya na ginagamit para pagkuha sa mga dumi sa estero. At saang-saang lugar itong estero na sinasabi ni Claire Castro. Di ba, MMDA, dapat may mga pictures kayo, documentation. Hindi katulad ni Isko Moreno ba? Aside from my documentation, ang mga tao talaga ang nakakita, naka-experience, sila ang kumukuha ng pictures kasi ang ganda na kailang inhale at exhale sa Manila. Fresh na daw ang hangin, hindi katulad noong nakaraang administrasyon dyan sa Manila na sobrang baho at dugyot, babae pa naman nung nakaupong mayor. Diba? Ito ang reaksyon ng mga netizen. Ngayon mo lang ginawa yan. Dapat bago pa pumasok ang tag-ulan, pinalinis yun na yan. Gusto naman umepal sa Maynila, sasakay naman kayo sa kasikatan ni Yorme. O, yan na. Kung kailan nagsisimula ng umulan, doon pala sila aaksyon.
Yorme, baka pwedeng iseminar mo sila ng tamang pamamalakad ng gobyerno. O, di ba? Ang galing. After 3 years, naisip nyo yan. Kung hindi kayo inunahan ni Yorme, hindi kayo napahiya at nasampal sa katotohanan. Nako, bodulo naman, bawat araw, bodulo lumalabas sa mga bibig nyo. Billion ang budget tapos linis lang ang gagawin. Oh, nako. Iba talaga ang mga tao ngayon ha. Kung kailan dumating si Yorme, ngayon lang ninyo naplanuhan na maglinis. Naglinis na ang mayor namin si Isko. Huli na kayo. Tupad. Tupad na naman. Ano pong bagong machinery? Pakita nyo po sa taong bayan. Baka yung balde na may filter, pinakita nyo yan, na iipunin namin. Pakita nyo pong dokumentaryo ng action nyo, wag puro kwento. Yan ha? Diba? Sabi nga na tao, people needs documentation, not more on talking. Kasi pwede ka nang magsalita ngayon, tapos ang mga tao, baliwala. Gusto nila documentation. Nagkumumahong na sila kasi nalalapit na ang ng termino. Dapat sa unang taon pa lang, may action na agad at proyekto. Kaso, mas inatupag nyo pa kasi ang pag-atake sa mga Duterte instead na mag-focus kayo para sa ikibubuti ng bayan. Tag-ulan na nga, naunahan na kayo ni Yorme. Unang araw pa lang ni Yorme, nilinis na niya ang Manila. Ano pang itatampon nyo? Nasaan yung mga bagong machineries? Sabi ni Romsky, yarn. Diba? Yun kabibig, yun ang reaction ng mga netizen. Huli na ang mga sinasabi nila. Ito si Yorme ha, pakinggan nyo kung ano ang advice ni Yorme sa inyo. Dapat you learn from Yorme, Isko Moreno. Ibas Isko. Hinid tayo. Go Isko. Hanap tayo ng pamamaraan. On the same day, through the leadership of Vice Mayor Chi Atienza, the city, based on my request, to be declared under the state of health emergency. Thank you very much sa mga kunsihal ng Maynila at kay Vice Mayor Chi Atienza, na-ideklara na po na sa state of the city, state of the health emergency ang lungsod. At dahil dyan, mas marami tayong mga posibleng resources o lumalawak ang kapangyarihan natin upang matugunan, makumpronta kaagad yung maaring idulot na masama sa kalusugan ng lahat ng tao. When I say lahat ng tao, ang issue ng basura ay issue to ng mahirap, middle class at mayaman. Bata, katamtaman ng edad, gusto ang gulang at matanda. Mayaman o mahirap. Correct. Pwede magkasakit. Dahil sa posibleng... Ito sana ang iniisip ni BBM ba kung ano ang epekto ng basura sa mamamayang Pilipino. Kasi sila palaging nasa palasyo, palaging nag-a-abroad, labas-labas sa bansa, tapos nakasakay ng magandang sasakyan. Natural, hindi malalanghap nila ang baho ng basura sa Manila. Itong si Yorme, alam niya. Kasi kinakausap niya ang mga tao. Tinatanong niya sa mga tao kung ano ang problema at nalalanghap ni Yorme ang baho ng basura. Si BBM nalalanghap kaya niya? Dulot ng mga nakatambak na basura. So, now, Yorme, Biyernes ngayon, Lunes po at Martes yung ikinukwento ninyo. Kamusta po ang sitwasyon ng basura sa Maynila? Mga kababayan, bukas po ay Sabado at Linggo. No? Hindi pa rin po titigil ang ating pagkolekta ng basura sa kalsada. At sa ngayon po, at least masasabi ko, mga 70% na. Wow! Ng malaki nating problema sa basura at kadugyutan ng Maynila ay naresolba na natin. So sa Lunes, abangan po ninyo kung ano magiging update natin sa garbage crisis ng ating lungsod. I-update ko po kayo ulit sa Lunes. Alam kong interesado kayo dyan dahil concern talaga yan ang ating mga mamamayan. So regularly update namin kayo sa sitwasyon na yan. Pangalawa, maraming salamat kay Vice Mayor Chi Atienza at siyempre sa ating mga konsehal. Bagamat wala po tayong pera, mapapansin po ninyo, no? Bagamat I am now operating at negative 10.2 billion
of commercial obligation. Lilinawin ko kasi ayoko naman na nagmamalinis. Kasi ako pinagsalitaan ng mga kalaban sa politika na nangutang ka rin naman Hindi ko naman yung pinagkaila, alam ng taong bayan niya noong panahon ng pandemya. Ginamit natin yan sa gamot, ginamit natin yan sa eskwelahan, sa pabahay, sa pagkain, and so on. At nakaraos tayo. Salamat naman. In fairness, si Isko Moreno, alam niya kung paano dadalhin ang Manila. Paano dadalhin ang kanyang constituents. Sinabi naman niya, transparent naman si Isko na nangungutang siya. At nakita naman ng mga tao kung para saan yung utang. Si BBM ba? Palagi sinasabi nangungutang, pero nakikita ba natin ang mga programa niya? Hindi, no. Sa Diyos. At alam ng mga taga-Maynila yan, bagamat kaliwat kanan ng paninira sa atin, nagdesisyon naman ng taong bayan. So that's water under the bridge. Anong kaibahan nitong commercial obligation? Ibig sabihin, yung ginawa nating utang ay meron pong taktang babayaran yon under Mandanas ruling. Mandanas ruling nagsasaad, para sa mas madali lang maintindihan ng tao, nagbibigay karagdagan share sa national tax allotment. At ang numero po niyan, ganito po, variation ng numero niyan, dati wala ang Mandanas ruling, 4.8 to 4.9 billion ang nakokolekta ng lungsod. Dahil sa Mandanas ruling, nadagdagan tayo ng 1.2. At 4.8, nagtatrabaho ang lungsod, umu-operate ang lungsod. Nagdagdagan ng 1.2, yun yung binanda para ipagawa yung mga pagawain bayan noong panahon ng pandemya. Very transparent, grabe. Yung gamot at pagkain and so on and so on. So, ibig sabihin, ang commercial obligation o bayarin, ito yung daily operation ng cities. Wait ba? Parang may naalala ako sa ginagawa ni Isko Moreno. Parang ito yung ginagawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung nagre-report siya sa kung ano ang nangyayari, kung saan napunta ang pera, kung ano ang latest development sa mga infrastructures, and so on and so forth. Yun kasi ang gusto ng tao na parang kasali sila sa aksyon ng gobyerno. Na alam nila kung saan patutungo yung taxes, yung binabayad nila taga-buwan. Yun ang gusto ng tao. Si BBM ba, merong bang reporting? Meron bang yung at least na lang ba sa isang buwan may mga live si BBM explaining about na saan napunta ang pera? Ito, ganyan. Kung si Claire Castro naman, puro ng, ewan ko, hindi, sometimes, mga taon tawang-tawa kay Claire Castro, parang, totoo pa ba yung mga sinasabi ni Claire Castro? Hindi katulad ni Yorme ba na talagang alam mo na ito ang ginagawa, kita ang ginagawa, kung may inutang man na pera, may programa naman. Yung ganyan mga kabibig ba? Sweldo ng taong bayan, sweldo ng mga empleyado ng lungsod, mga bilihin, gamot, and so on and so forth. So, ibig sabihin, talaga may pagkukunan. Ang tanong lang naman ng mga, nakikita ko po yung mga comment ninyo, kung hindi nabayaran yung commercial obligation, nasaan yung pera? Ay, pinakita ko naman sa inyo yung mga personalidad na nag-cash advance even to the point. May nagkukwento nga. Ang tindi nito. One day lang. Grabe to. 130 million ang cash advance. Wow. May 9 na. Totoo naman po nangyari. Hindi naman po pwede kailangan, may mga cheque po yan. May mga pumipirma at may naglalabas ng pera. Kasi ang Land Bank naman at DBP, hindi naman pwede maglabas ng pera on their own, kundi otorisado ng pamahalang lungsod ng Maynila. Correct. At kundi banded officer at kung hindi empleyado ng lungsod. Yan lang po yan. Kaya lang po kasimple. Walang sisiyan, walang turuan. Kung may sino may kapabayaan, hayaan ninyo. Sisiyasatin ko yan. Pati yung mga barangay official na nakasapakat kung bakit lumobo yung mga GO na yan. So yun kabibig talagang supalpal si BBM. Parang ngayon ba ang mga tao is comparing BBM and Isko Moreno. Pasensya na kabibig Marami kasi ako nababasa. Sana si Yorme na lang ang presidente. Tingnan mo na aksyonan agad ni Yorme ang problema ng Manila. How much more kung si Yorme ang upong presidente? Maraming lungsod, maraming lugar sa Pilipinas ang matutulungan at matutugunan at mabigyan ng solusyon ni Yorme. Manila pa lang, parang umuusad na sila Kasi
after iniwan ni Yorme, parang pabalik. Parang biglang balik ang Manila sa dumi, korupsyon. Pero ngayon nakaupo si Yorme, parang umuusad na sa magandang buhay, magandang bukas, maaliwalas na buhay at bukas, preskong hangin sa Manila. So sabi ng iba, sana si Yorme na lang binoto ko, nabudol kasi ako. We don't know, someday, di ba? Hindi pa naman natatapos ang mundo. Baka Yorme wanted to prove to everyone na ito yung sinayang nyo, ito yung gagawin ko sa Manila. At posible kong gagawin sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Yun ang kabibig ng ating It is Lebag Lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.